Napapanood ang interview kay All Might sa TV, ngunit pinatay ni Kurogiri dahil sobrang naiinis na si Shigaraki. Samantala naghahanda si Deku sa training camp. Nang puntahan siya nila Kaminari at Mineta para magsanay sa pool ng UA. Nagtungo sila kay Aizawa para magpaalam sa pool pero hanggang 5 PM lang daw pwede. Pero ang totoo ay nais lang palang makakita ng dalawa ng mga babaeng naka-bikini dahil narinig pala ni Mineta Minyak na nagyayaan ang mga ito sa pool. Kaya mabilis silang nagtungo sa pool pero puro kalalakihan ang nandoon dahil inimbita pala ni Deku. Tapos ang mga babae ay naka-school swimsuit ngunit ayos lang kay Mineta. Naglaro ang mga estudyante sa pool at pagod na ang dalawa. Mabuti ay may baon na drinks ang class rep. Dumating na naman si Bakugo na ayaw magpatalo. Kaya naisip ni Lida na magkaroon sila ng munting kompetisyon sa paglangoy. Sa unang grupo ay nanalo si Kachan dahil hindi naman lumangoy. Sa pangalawa ay nanalo si Todoroki gamit ang yelo. Sa pangatlo ay ginamit din ni Lida ang ability pero nanalo pa rin sa kanya si Midoriya gamit ang one for all. Dahil dito ay sila Deku, Kachan, at Todoroki ang maglalaban. Subalit pagtalon ay nawala ang mga quirk dahil 5 PM na daw sabi ni Eraserhead. Muling nagtungo si Giran kina Shigaraki upang tumulong na matalo si All Might para sa kanyang iligal na negosyo. Samantala magsisimula na ang training camp ng mga estudyante kaya sumakay sa bus. Ngunit ang napansin ni Mineta ay ang mga palda nito kaya naglaway. Habang nasa biyahe ay ang ingay ng mga estudyante ngunit pinabayaan muna sila ng sensei. Nang huminto sila sa isang talampas ay nakipagkita ang mga Pussycat Heroes na idol ni Deku ng matagal na panahon na daw pero nagalit si Pixie Bob dahil bata pa daw siya. Sinabi ni Mandalay na sa gubat daw sila mananatili kaya natakot ang mga estudyante at gusto nang umuwi. Pero pinigilan sila ni Pixie Bob saka pinalambot ang lupa at inihagis silang lahat sa bangin. Saka pinag-utos ni Mandalay na magtungo sila sa hideout sa gitna ng kagubatan ngunit nagbabala ito na mapanganib ang gubat. Agad na tumakbo si Mineta para umihi nang muntik na siyang pulbusin ng malaking halimaw mabuti ay nailigtas ni Deku. Tapos nilagyan ito ng yelo ni Shoto at winasak ni Lida at Kachan ng kaliwa at kanang braso nito. Saka tuluyang tinapos ni Deku. Ngunit marami pang paparating na halimaw na kinokontrol pala ni Pixie Bob. Kaya pinagtulungan ng mga estudyante ang mga ito gamit ang kanya-kanyang kakayahan upang makaligtas. Pinagbabato ni Mineta ang mga ubas. Saka sinunog ito ni Kaminari ng napakalakas na kuryente. Sila Koda, Ashido, at Yao Momo ay nagtutulungan din. Saka pinalutang ni Uraraka at inihagis ni Suyo sa ere at nang mahulog ito ay nawasak. Sila Bakugo at Todoroki ay nagtulungan din at kasama naman ni Deku si Lida. Ngunit naiinis si Kota sa mga hero. Nang makarating ang mga estudyante sa camp ay pagod na pagod ang mga ito. Napansin naman ni Deku ang isang bata. Subalit sinapok siya sa itlog dahil galit ito sa mga hero. Pagkatapos ay nag-food trip naman sila para mabawi ang lakas. At nang maligo sila sa hot spring ay hindi na napigilan ni Mineta ang labis na kamanyakan kaya umakyat ng mabilis. Ngunit sinampal siya ni Kota, kaso pati si Kota ay nahulog na niligtas naman ni Deku. Tinanong ng bida kung bakit galit ito sa mga hero. Giit ng mga Pussycat na namatay kasi ang mga magulang nitong hero habang nagtatrabaho. Kinabukasan ay muling inutusan ni Eraserhead si Bakugo na ihagis ang bola gamit ang quirk. Ngunit ayon sa reading ay dumagdag lang ng ilang metro ang distansya nito. Giit ni Aizawa na hindi pa kasi nag-improve masyado ang mga quirk nila. Kaya kailangan nila itong palakasin. Maging ang Class 1B ay magpapalakas din daw ng quirk upang hindi na sila masapawan ng Class 1A. Kasalukuyan ang nagsasanay ng kanya-kanyang mga ability ang Class 1A dahil ayon sa sensei ay kailangan itong gamitin ng sunod-sunod hanggang sa mapagod ng sobra upang mag-improve. Nang dumating doon ang Class 1B ay sinabi ng Pussycats na tutulong sila sa pagsasanay gamit ang kanilang mga quirk. Pagsuntok ng bida kay Tiger ay siya pa ang napatalsik nito na ikinatakot ng Class 1B. Pagsapit ng hapunan ay pagod na naman ang mga estudyante kaya napakasarap ng kain. Nagdala si Deku ng pagkain kay Kota pero nagalit pa ito dahil nalaman ng secret hideout. Giit ng bida na kilala niya ang mga magulang nitong waterbender na napatay ng isang villain. Nalaman din ni Deku na hindi lang sa mga hero galit si Kota kundi sa lahat ng may quirk. Kalaunan ay dumating ang mga bagong recruit ni Shigaraki na mga naimpluwensyahan ng hero killer. Kinabukasan ay isa na namang normal na araw para magsanay ng kanilang mga quirk. Pagsapit ng hapon ay kumain na naman sila ng sama-sama. Pero pagsapit ng gabi ay magkakaroon naman sila ng test of courage. Kung saan ang Class 1B ang mangtatakot sa kanila habang ang Class 1A ay kailangan pumasok sa gubat at makabalik dala ang mga pangalan nila. Tapos nagbunutan sila para malaman ng mga partner. Pumasok na sila So at Uraraka sa gubat. Samantala habang nag-aabang ang Class 1B ay nakaamoy sila ng kakaiba kaya nakatulog ang isa. Kaya nag-ingat sila Kendo na wag itong malanghap. Naamoy din ni Pixie Bob ang amoy sunog.
dahil naghahasik na pala ng lagim si Dobby, at ang poison gas ay mula kay Mustard. Si Pixie Bob ay natalo nila Magne at Spinner, samantala mag-isa si Kota sa secret base niya. Ang ibang mga kaklase naman ay dinala ni Eraserhead sa loob ng camp kung nasaan ang abnormal na si Monoma. Nang marinig ni Aizawa ang telepathy ni Mandalay na may dumating daw na mga villain. Pero paglabas niya ay agad siyang tinapos ni Dobby. Nagpakilala sila Spinner na sila ang Vanguard Action Squad. Saka nagbanta si Magne na basagin ang ulo ni Pixie Bob. Inilabas ni Spinner ang malaking sandata nito. Inis na inis naman si Tiger dahil nais na daw sanang mag-asawa ni Pixie Bob. Saka pinag-utos ni Mandalay na magtungo na sila Lida sa camp. Nakaligtas din sila Tetsuo dahil sa mask na binigay ni Yaoyorozu. Kailangan na nilang bumalik sa camp pero nais daw lumaban ni Tetsuo dahil palagi na lang silang kulelat. Sa kasamaang palad ay nakita ng isang malakas na villain si Kota. Ngunit bago siya mapatay ay dumating naman si Midoriya. At nabasag pa ang cellphone ng bida kaya hindi na makakatawag ng backup. May nadaanan din sila Bakugo na isang villain na nakatingin sa putol na kamay. Sumugod naman si Spinner kay Mandalay. Ngunit nang sinabi ng pusa na type niya ang villain ay napahinto ito ngunit nagmintis ang atake. Tapos kinuha siya ni Magne pero pinigilan ni Tiger at pinagsusuntok ito. Saka sinabi ni Mandalay na hindi niya makontak si Ragdoll. At tila may kinalaman sila Magne. Samantala napakalakas pala ng kaharap ni Deku dahil napatalsik siya nito sa isang suntok. Tapos hinahanap nito si Bakugo. Dahil sa atake ay nawasak ang kaliwang kamay ng bida. Saka sinipa pa siya nito at natuwa sa kanyang dugo. Sinubukan naman itong suntukin ni Deku. Ngunit walang kwenta ang One for All para kay Muscular kaya wala siyang magawa kundi ang tumakbo dahil sa lakas nito. Binato siya ng bata dahil ito pala ang pumatay sa mga magulang niyang waterbender. Giit ni Muscular na wala siyang sama ng loob na nabulag siya ng mga magulang nito dahil ang nais niya lang ay pumatay ng tao. Saka dumating ang bida pero nahuli ng Muscle. Kaya napilitan na siyang gamitin ang 100% ng One for All kay Muscular na sumabog ng napakalakas. Tumalsik si Kota ngunit niligtas pa rin ni Deku kahit wasak na ang kamay. Sa kabila nito ay buhay pa rin ang villain na mas nagalit lang sa ginawa ng bida. Kaya sinuntok sila ng napakalakas kaya napagtanto ng bida na pinaglalaroan lang pala sila nito kanina. At sa kasamaang palad ay wasak na ang kanyang mga kamay. Gayon pa man ay handa niyang isakripisyo ang sarili kaya nakipagsabayan pa rin ang napakalakas na suntok sa villain. Subalit natatalo siya ng lakas nito, kaya sa utak ng bida ay humihingi na siya ng tawad sa mga may iwan niya bago tuluyang mapipi. Nang umatake si Kota gamit ang tubig. Pero buhay pa pala ang bida kaya ibinigay ang 1,000,000% ng One for All gamit ang Delaware Detroit Smash na tuluyang tumapos sa Muscle Man. Dito ay napagtanto ni Kota na ganito din ang kanyang mga magulang na handang gawin ang lahat para makapagligtas ng mga tao. Pagkatapos nito ay naisip pa ng bida si Kotcha na target ng mga ito. Sa flashback ay narinig ni Eraserhead ang kaguluhan pero paglabas ay sinunog siya ni Dobby. Ngunit nakailag siya at tinanggal ang quirk nito kaya mabilis na nahuli. Saka binali ang mga braso. Pero isa lang pala itong clone. Sa pagtakbo ay nakita nila Deku si Aizawa. Bago umalis ay may ibinilin muna ito sa ating bida. Pinagsusuntok ni Tiger si Magne pero hindi nito matamaan. Si Mandalay naman ay kinakalaban si Spinner na may malaking sandata. Nang dumating si Deku ay winasak ang sandata nito. Saka sinabi ang bili ni Aizawa na sabihin ni Mandalay gamit ang telepathy na may pahintulot ang lahat ng estudyante na lumaban bilang self-defense. Dahil sa sama ng pinsala ng bida ay nag-alala sa kanya si Mandalay. Inatake ito ni Magne pero pinigilan ni Spinner dahil totoong hero daw ang bida pero dahil dito ay tinamaan sila ng mga pussycat. Samantala sila Bakugo ay inaatake ni Moonfish na gumagamit ng mga ngipin na blade. At dahil sa galing nito ay hindi makalapit ang dalawa. Hinahanap naman nila Tetsuo ang pinagmumula ng poison gas na nagmumula sa isang nilalang na nakasuot din ng gas mask. Tapos biglang binaril nito si Tetsuo na narinig ni Deku. Natanggal ang gas mask nito kaya hindi siya makalaban ng maayos. Nalalaman din daw ni Mustard ang mga kilos nila dahil sa poison gas na nagmula sa kanya kaya palagi niyang tinatamaan si Tetsuo. Nauubusan na ng hangin si Boy Bakal kaya umatake na rin si Kendo. At ginamit ang malaking kamay para matanggal ang mga gas. Kaya nasuntok ito ni Tetsuo na siyang tumapos kay Mustard saka nawala ang mga poison gas. Habang tumatakbo ay may umatake kay Deku. Saka nakitang duguan si Shoji. Dahil hindi pala makontrol ni Tokoyami si Dark Shadow. Nagtago sila sa napakalakas na quirk ni Tokoyami. Kwento ni Shoji na naputol ng isang villain ang isa niyang galamay. At nabaliw si Dark Shadow dahil hindi na kontrol ni Tokoyami ang emosyon. Sa kabila nito ay ayaw iwan ni Shoji ang kaibigan.
patuloy na nagpalabas ng mga blade ng ngipin ng kalaban nila Todoroki. Nang dumating sila Shoji na hinahabol ng Dark Shadow. Dahil dito ay mabilis na tinalo ni Dark Shadow si Moonfish na hirap silang talunin, saka binalibag ito sa mga puno. Saka sila gumamit ng malalakas na liwanag para mapigilan ang pagwawala nito. Sunod ay balak nilang paligiran si Bakugo hanggang makauwi sa camp dahil siya ang pakay ng mga kalaban. Nasugatan ni Himiko si Uraraka na gustong-gustong pumatay ng mga cute. Nang sumugod ito ay inihagis ni Su si Uraraka. Ngunit nasugatan din ang kanyang dila. Tapos nahuli nito ang kanyang buhok kaya tuwang-tuwa ang manyak. Pero bumalik si Uraraka para iligtas ito gamit ang martial arts na natutunan kay Gunhead. Ngunit tinusok siya nito at sinipsip ang dugo. Mabuti ay dumating sila Shoji kaya tumakas na ito. Nang mapansin nilang nawawala sila Bakugo at Tokoyami, dahil nakuha na pala ito ng isang villain na si Mr. Compress. Ginamit agad ni Todoroki ang yelo pero nakatakas ito. Saka pinakita na nilagay niya ang dalawa sa loob ng holen. Muli na namang umatake si Shoto ngunit nakatakas ulit at sinabi sa mga kasama na tapos na ang kanilang misyon. Samantala si Aoyama ay nagtatago lang sa damuhan. Pupuntahan sana siya ni Dobby, mabuti ay dumating si Twice. Samantala hinahabol ng isang Nomo sila Awase at Yaomomo. Hanggang sa tuluyan na sila nitong mahabol. Pero bigla itong tumigil dahil natapos na ang kanilang misyon. Ngunit bago ito umalis ay gumawa ng tracking device si Yaomomo na ikinabat ni Awase sa likod ng Nomo. Nahuli na nila Tiger at Mandalay ang mga nakalaban nila. Ngunit dumating doon si Kurogiri. Hinahabol pa rin nila Shoto si Mr. Compress. Upang makahabol ay may ideya si Deku. Ginamit ni Uraraka ang kanyang quirk para mapalutang sila at inihagis ni Su ng dila nito para tamaan si Mr. Compress. Hanggang sa mahulog sila sa kinaroroonan ng iba pang villain. Samantala sumugod na naman si Dobby sa camp. Pero agad itong natalo ni Vlad sa isang atake. Ngunit nag-apoy ito kaya tinapos ni Aizawa at sinabing isa lang itong clone. Umatake ang totoong Dobby ng apoy patungo sa tatlong estudyante. Aatake sana si Twice ngunit napigilan siya ng yelo ni Shoto. Si Deku naman ay nais patayin ni Himiko. Mabuti na lang ay dumating si Shoji. Patuloy na nakipaglaban si Todoroki kay Twice. Saka lumabas si Mr. Compress na nagtago sa kanyang marble. Ngunit nakuha na pala ni Shoji ang dalawang holen sa kanyang bulsa. Kaya kailangan na lang nilang makatakas kaso pinigilan naman sila ni Kurogiri. Dahilan para makatakas ang mga villain sa warp nito. Saka pinakita ni Mr. Compress na ang tunay na marble na naglalaman ng mga kaibigan ay nasa bunganga niya. Nang bigla itong atakihin ni Aoyama kaya nahulog ang mga ito at nakuha ni Shoji ang isa pero ang isa ay nakuha ni Dobby. Nang ipakita ay si Bakugo ang nakuha ni Dobby kaya umalis na sila. Inis naman si Deku sa kanilang pagkatalo. Nagtulong ang mga bumbero para apulahin ang apoy saka kinuha ang mga sugatan at inaresto ang mga natalong villain. Tapos si Deku ay napakasama ng kalagayan. Kinabukasan ay napakaraming media sa gate ng UA. Kaya nag-uusap ang faculty kung paano haharapin ang issue. Naisip ni Present Mike na baka may traitor dahil laging nalalaman kung nasaan ang mga estudyante. Pero pinili nilang huwag na itong pag-usapan para hindi sila magkagulo. Kalaunan ay tumawag si Sukauchi kay All Might para sabihin na may clue na sila kung nasaan ang kuta ng mga villain kaya binalak niyang kumilos. Nabalita sa buong Japan ang mga pambabatikos sa UA dahil nakidnap ang isa nilang estudyante na ikinatuwa ni Shigaraki. Samantala si Deku ay parang lantang gulay dahil sa tindi ng pinsala sa mga kamay. Kalaunan ay dumalaw ang mga kaklase. Saka siya napaiyak dahil wala silang nagawa ng kunin ng mga kalaban si Kachan. Giit ni Kirishima na pwede silang magpatulong kay Yaomomo na hanapin si Bakugo dahil narinig niyang naglagay ito ng tracker sa Nomu. Kontra si Lida sa balak nila. Pero hindi daw mapakali si Kirishima. Pinag-usapan ng mga estudyante ang desisyon kung tama ba ang gagawin. Nang dumating ang nurse para sa mga physical test ni Deku. Pero bago umalis ay sinabi ni Kirishima na kung nais nitong sumama ay maghihintay sila sa harap ng ospital mamayang gabi. Sinabi ng doktor na kung mauulit pa ang pinsala sa kamay ni Deku ng 2 o 3 beses ay hindi na ito makaka-recover. Saka ibinigay ang sulat ni Kota na humihingi ng tawad dahil sinuntok siya nito sa itlog. Samantala nakatanggap ng tawag si Endeavor kay Mr. Sukauchi. Pati si Best Jeanist, Edge Shot, Gang Orca, Gran Torino, Tiger, Kamoy Woods at Mount Lady ay kasama sa misyon. Dumating sila Yaomomo at Midoriya. Ngunit nagtungo din si Lida na pinipigilan sila dahil paglabag ito sa rules. Giit ni Shoto na rescue mission lang ang gagawin nila at sang-ayon din dito ang mga kasama. Dahil dito ay sasama na rin daw si Lida. Samantala na-assemble na rin ang mga pro-hero dahil balak pala nilang sorpresahin ang mga villain. Sa tulong ng receiver ni Yaomomo ay nalalaman nila ang lokasyon ni Bakugo kaya nagbiyahe na sila patungo dito. At pagdating sa lugar ay pumasok muna sila sa tindahan ng mga damit upang mag-disguise. Nagtaka si Todoroki dahil pwede naman gumawa si Yaoyorozu. Naisip ni Kirishima na gusto lang nitong mag-shopping. Nakita nila sa screen na nasa interview kahit si Eraserhead
Red na galit sa media, at mapapansin ang frustration ng mga tao sa paligid dahil sa pagpalpak ng UA, na siyang ikinatuwa naman nila Shigaraki, at tinanong nito kung papanig ba sa kanila si Bakugo pero hindi ito sumasagot. Kaya nagpa siya si Shigaraki na pakawalan ito dahil marami naman sila doon. Pero agad na sinapok si Twice at saka pinasabog si Shigaraki, dahil wala daw siyang balak na sumali sa grupo ng mga tanga. Sa interview ay napaka below the belt na ng mga tanong ng interviewer, kaya nag-alala si Vlad na magalit si Eraserhead. Mabuti ay nakapagtimpi ito. Napapanood ito nila Bakugo. Saka naisip na hindi siya agad papatayin dahil nais siyang maging kasapi ng grupo, at nainis ang mga villain sa lakas ng loob nito. Pero pinigilan sila ni Shigaraki saka pinulot ang kamay. Saka nang hingi siya ng kapangyarihan sa master na ikinatuwa ni All for One. Nahanap na ng mga estudyante ang lugar dahil sa receiver ni Yaomomo. Samantala nakahanda na rin ang mga pro-hero para sa raid. Agad nilang pinaligiran ng lugar sa pamumuno ni All Might. Sumuot naman ng 5 sa sulok at saka sumilip sa lugar. Nang makita nila na factory pala ito ng mga Nomo, inutos ni Shigaraki na patulugin si Bakugo. Pero bago ito magawa ni Mr. Compress ay biglang may kumatok na pizza delivery. Saka biglang dumating si All Might tapos hinuli ni Kamui Woods ang lahat ng mga villain doon. Papalag sana si Dobby ngunit binanata ni Gran Torino. Nag-alala si All Might kay Ko-chan. Sagot ng binata na hindi daw siya natakot sa mga pangit. Biglang pinag-utos ni Shigaraki na dalhin doon ang mga Nomo. Pero ang mga ito ay winasak na pala ni Mount Lady. At hinuli ni Best Genius ang mga Nomo. Natakot sila Spinner sa hero na kinilala ni Stain. Saka umatake si Edge Shot kay Kurogiri para pigilang gumawa ng warp. Tapos tinanong ni Gran Torino kung nasaan ang boss ni Shigaraki. Nang biglang may dumating na mga Nomo doon. Pati si Bakugo ay nakuha din na ikinagalit ni All Might. At sa labas ay nakikipaglaban ng mga pulis sa mga Nomo. Dahil sa flashback ay dumating pala si All for One kaya nakatakas ang mga Nomo. Ito ang dahilan kaya dumating ang mga Nomo doon. Tapos kinuha din ni All for One ang mga villain. Nang sumugod ang isang Nomo ay agad na tinusok ni Edge Shot. At si All Might ay umikot-ikot para matalo ang mga Nomo. Sa labas ay sinusunog naman ni Endeavor ang mga ito. Napahanga daw si All for One dahil nagawang iligtas ni Best Genius ang mga kasama sa pagtalsik. Ngunit lumaban pa ang hero kaya binutas siya ni All for One. Hindi makakilos sa takot ang mga estudyante sa nakita nila. Tapos dumating pa doon si Ko-chan. Pati na ang mga villain ay dinala niya doon. Kahit nakita na nila ang pakay ay hindi nila ito mailigtas dahil nandito ang malalakas na kalaban. Subalit biglang dumating si All Might doon. Pero napansin daw ni All for One na matagal nakarating doon si All Might. Nangako naman ng number 1 hero na tatapusin niya na si All for One. Subalit pinasabog siya nito gamit ang pinagsamang mga quirk at tumalsik ng napakalayo. Sa kapilit niyang binuksan ng warp sa katawan ni Kurogiri upang makatakas ang mga bata niya. Ngunit muling bumalik si All Might at sumuntok ng malakas. Samantala si Bakugo ay pilit na tumatakas sa mga villain. Tutulong sana si All Might pero nahuli siya at itinapon sa gusali, habang ang 5 ay nag-iisip kung paano makukuha si Ko-chan. Pero may plano daw si Midoriya. Kaso nakadepende kay Bakugo kung magtatagumpay sila kaya mahalagang nandoon si Kirishima. Naghanda sila Lida at Deco kasama si Kirishima. Saka gumawa ng rampahan na yelo si Todoroki at ginamit ito ng 3 para makatalon ng napakataas. Aatakihin sila ni All for One ngunit pinigilan ito ni All Might. Tapos niyaya ni Kirishima ang kaibigan kaya mabilis itong lumipad gamit ang malakas na pagsabog para makakapit sa kanya. Saka naman tumakas sila Todoroki dahil wala sa kanila ang atensyon. Gamit ang quirk ni Magne na magnetism ay lumipad din si Mr. Compress, mabuti ay tumama siya sa ulo ni Mount Lady. Sa ibaba ay tinalo ni Gran Torino ang iba pang villain. At tatapusin pa daw ni Gran ang dalawa. Sunod ay pilit din na ginamit ni All for One ang magnetism ni Magne upang dalhin ang lahat ng villain patungo sa warp. Pagsuntok ni All Might ay na-teleport si Gran Torino sa harap dahil sa kalaban. Galit daw si All for One dahil winasak lang nito ang lahat ng pinaghirapan niya. Dahil sa mga taong napinsala ni All for One ay galit na rin si All Might. Kaya nasuntok niya ito ng napakalakas sa pagmumukha at yumanig ang buong paligid. Subalit naabot niya na ang limitasyon. Nagkaroon ng evacuation dahil sa matinding labanan na mapapanood din sa malaking screen. Saka muli pang sinuntok ni All Might ang villain pero napatalsik siya at muntik nang tumama sa helicopter ng media. Giit ni Gran Torino na huwag siyang magpapadala sa mga sinasabi nito. Makikita naman sa itaas ang laki ng pinsala dahil sa labanan. At nag-aalala ang lahat ng nakakapanood sa nakikita. Giit ni All for One na pareho lang sila ni All Might na kinapopootan ng isa't isa. Saka muli itong aatake gamit ang kombinasyon ng mga quirk, nang mapansin na may sibilyan pa pala sa likod. Kaya pilit na sinalag ni All Might ang malakas na atake nito.
Subalit nawala na ang kanyang kapangyarihan kaya nakita ng lahat ang tunay niyang anyo. Giit ni All Might na hindi mawawala sa kanyang puso ang simbolo ng kapayapaan. Kaya inilahad ni All for One na si Shigaraki ay ang apo ng dati niyang master na si Shimura. Hindi makapaniwala si All Might pero alam niyang ito ay isang bagay na gagawin talaga ng villain. Naramdaman ng mga tao ang labis na pagdadalamhati ni All Might kaya nagmakaawa ang mga ito na huwag siyang magpapatalo. Nagamit niya pa rin ang kapangyarihan sa kanang kamay at saka naalala ang master na nagbigay sa kanya ng One for All. Ngunit alam ni All for One na paubos na ang kanyang lakas. Saka aatake na naman si All for One nang may umatake ng apoy dahil dumating si Endeavor na hindi makapaniwalang natatalo si All Might na pinipilit niyang malagpasan. Pinagtulungan nila Endeavor at Edge Shot ang villain habang kinukuha ng mga kasama ang mga sugatang hero. Nagpasabog ng napakalakas si All for One. Tapos pinalabas nito ang inihandang pinagsama-samang mga quirk na akma upang makasuntok siya ng napakalakas. Saka sumugod at sinabing alam niyang kay Midoriya nito ipinasa ang One for All. Sa kabila ng limitasyon ay pumalag pa rin si All Might sa malaking kamao. At nagpatuloy ang kanilang labanan ng lakas kaya putok-putok na ang mga ugat at buto ni All Might. Tapos inilipat niya ang lakas sa kaliwang kamay at ito ang ipinangsuntok kay One for All. Giit naman ng villain na mahina daw ito. Pero muling naalala si Master Shimura na ibinigay ang kahuli-hulihang patak ng kapangyarihan ng One for All sa kanyang kanang kamay at saka ginamit ang pinakamalakas niyang teknik na United States of Smash na siyang tuluyang tumapos sa villain. At tuluyan nang naglaho ang apoy ng One for All sa kanya. Sa kabila nito ay itinaas niya pa rin ang kamay kaya nag-cheer ang mga tao dahil muli nitong natalo ang kinatatakutang villain. Nang makarating doon ang mga reporter ay itinuro ni All Might ang camera at sinabing ikaw na ang susunod. Akala ng mga tao ay isa itong babala sa mga villain. Pero para kay Midoriya ay ibig sabihin nitong ipinapasa na sa kanya ang responsibilidad ng pagiging simbolo ng kapayapaan kaya napaiyak na lang. Sa police department ay pinag-uusapan nilang natapos na ang era ni All Might kaya nababahala sila sa mga susunod na pag-atake ng mga villain. Aminado si Toshi na hindi na siya makakapagligtas ulit. Napag-usapan din nila na wala na silang kontak sa pamilya ni Shimura. Pero nais hanapin ni Toshi si Shigaraki. Giit ni Gran Torino na isa na itong villain kaya pabayaan niya na lang silang mag-imbestiga. Nag-alala sa kanya ang ate ni Shoto nang makaramdam ng pagyanig. Dahil pala kay Endeavor na hindi matanggap na siya na ngayon ang number 1 hero pero sa ayaw niyang paraan. Pag-uwi naman ni Deku ay agad itong nakatulog. Nang magising ay agad siyang umalis para makipagkita kay All Might na sinuntok siya dahil matigas ang ulo. Saka sinabing retired na talaga siya dahil hindi na kaya ng katawan. Ngunit masaya daw ito dahil nakauwi ng ligtas si Midoriya. Kinabukasan ay labis ang pasasalamat ng principal sa mga naitulong ni All Might. Saka nakiusap itong dalawin nila ang mga magulang ng mga estudyante para sa bagong dorm system ng UA. Una silang nagtungo sa mga magulang ni Jiro na nagpapanggap na masungit, pero binuko ito ng kanyang anak. Sunod ay nagtungo naman sila sa mga magulang ni Bakugo na nagmana pala ng pagiging siga sa ina. Wala namang naging problema sa mga magulang nito tungkol sa dorm system ng UA. Si Toshinori lang mag-isa ang nagtungo sa bahay nila Deku. Ngunit ipinagtapat ng nanay nito na ayaw niya na mag-aral sa UA ang anak dahil lagi itong nasasaktan. Kaya nais niyang sa ibang hero school na lang ito mag-aral. Ayaw naman pumayag ni Deku. Saka siya umalis at kinuha ang liham ni Kota, na noon ay hindi naniniwala sa mga hero pero nang mailigtas niya ito ay nabago ang pananaw ng bata na labis na ikinatuwa ni Deku. Dahil sa mga narinig ay nagmakaawa si All Might at bagamat mapanganib ang tinatahak nilang landas ay handa siyang ialay ang buhay upang maging susunod na simbolo ng kapayapaan si Deku. Napaupo ang kanyang ina dahil sa narinig. Kaya wala na itong nagawa kundi ang pumayag dahil ang nais niya lang ay ang maging masaya ang kanyang anak. Lilipat na ang lahat ng mga estudyante sa UA dorm. Giit ng principal na ito ay para maprotektahan nila ang mga future heroes dahil wala na ang symbol of peace. Bago sila pumasok sa loob ay tinawag muna ni Aizawa ang 5 na nagpunta sa insidente ni All for One. At sinabing kung hindi lang nag-retire si All Might ay malamang na na-expelled na sila sa academy. Sa ibaba ng dorm ay may common area ng CR, dining at laundry. Naisip ni Mineta na makakakita na siya ng mga siopaw. Sagot ng sensei na nakahiwalay ang CR ng mga babae. At mula sa second floor pataas ay ang mga kwarto nila na kumpleto sa aircon, toilet, at ref. Pagsapit ng gabi ay nagpapahinga ang lahat dahil napagod sa pag-aayos ng kanilang silid. Nang maisipan nila Ashido na magkaroon ng room presentation contest, kaya tinignan ng room ni Deku na puro All Might ang laman. Sunod ay ang room ni Tokoyami na parang sa horror movies. Kay Aoyama naman ay napakakinang. Pero hindi nila pinansin ang room ng manyak. Si Ojiro ay sobrang normal ng room. Si Lida naman ay napakaraming libro at mga salamin. Si Kaminari ay wala daw taste. Ang room ni Koda ay may rabbit. Samantala si Bakugo ay natutulog lang. Nasasabik na si Mineta na makita ang room ng mga dalaga. Nang tignan ng room ni Kirishima ay
gym style ito. Kay Shoji ay sobrang minimalist. Kay Zero naman ay pang Asian boy. Nang buksan ng kay Shoto ay Japanese style ito. Sunod ay ang room ni Sato, na dahil sa cake ay nagustuhan ng mga dalaga. Ang room ni Jiro ay puno ng mga instrument. Ang room ni Hagakure ay Kikay room, kung saan inamoy kagad ni Mineta ang mga underwear. Ang room ni Ishido ay Pinky. Kay Uraraka ay boring room. Hindi nila napasok ang room ni So dahil masama daw ang pakiramdam pero hindi naman totoo. Kaya pumasok na sila sa pangmayaman na kwarto ni Yaoyo. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng botohan kung sino ang pinakamagandang room. Ngunit si Sato ang napili dahil nasarapan sa cake ang mga dalaga kaya binugbog siya nila Mineta. Bago sila matulog ay may ipapakita daw muna si Uraraka. Nang makita nila sa labas si Suyo, dahil nais nitong humingi ng tawad dahil pinigilan sila nito na iligtas si Bakugo. Naintindihan naman ito ng mga kaklase kaya gagawin nila ang lahat para hindi na maulit pa ang pangyayari. Kinabukasan ay sabay-sabay silang nag-toothbrush. Pagdating sa klase ay sinabi ng sensei na oras na para kumuha sila ng provisional license pero napakahirap pumasa dito kaya sa tulong ng iba pang teacher ay magsasanay sila ng ultimate move. Agad silang nagtungo sa training center saka tinanong ni Lida kung bakit kailangan ng ultimate move. Sagot ng sensei na mas mapapadali kasi nito ang kanilang trabaho bilang mga hero. Katulad na lang ng nahuli ni Kamui Woods ang mga villain ng sabay-sabay. Saka gumawa si Cementos ng field upang makapaglaban sila. Nagsimula sila sa training kung saan tinuturuan sila ni Ectoplasm kung paano mas magiging epektibo ang mga quirk. Nag-iisip naman si Deku dahil wala pa siyang signature move dahil lahat ay ginaya niya lang kay All Might. Dumalaw doon si All Might kahit naka-off duty. Nang mapahanga ito sa husay ni Bakugo. Kaya sinabi ni All Might kay Deku na palagi kasi siyang ginagaya nito. Pinag-isipan ng bida ang sinabi ni All Might kaya ipapa-adjust niya ang costume. Nagtungo din doon sila Uraraka nang biglang sumabog ang loob ng studio dahil pala sa imbensyon ni Hatsume na nakapatong na pala sa ating bida. Tinanong ni Power Loader kung ano ang kailangan ni Deku. Giit nitong nais niya ng extra support sa mga kamay niya habang umaatake. Nang biglang niyakap ni Hatsume ang katawan para tignan kung fit ang costume nito, saka pinahiram ang gawa niyang red suit. Kusa pala itong gumagalaw pero dahil dito ay nasaktan ang likod ni Deku. Giit ni Lida na kailangan niyang mapalamig ang kanyang binti pag ginagamit ang quirk. Kaya pinagamit sa kanya ni Mei ang imbensyon nitong palpak na naman. Saka sinabi na gamitin na lang nito ang kamay kung gustong lumamig ang binti. Dahil sa sinabi ni Mei ay nagkaroon ng ideya si Deku. Kaya nagpapaturo siya kay Lida kung paano sumipa. Nang may dinala na naman na imbensyon si Hatsume na tuluyang sumabog. Na-improve na rin ang costume ni Midoriya. Si Tokoyami ay natutunan na ilagay sa katawan si Dark Shadow. Si Bakugo ay nakagawa na rin ng armor piercing attack. Subalit mahuhulog ang malaking bato kay All Might. Mabuti na lang ay dumating ang bida para iligtas ito gamit ang sarili niyang style. Napagtanto ni All Might na siya na ngayon ang kailangang protektahan. Saka pinagmalaki ni Kaminari ang bago niyang device upang tulungan siyang mapatama ang kuryente. Dumating na agad ang Class B kahit nandoon pa ang Class A. Dahil kailangan din nilang mag-training para sa provisional license exam. At nagbabala si Aizawa na baka pagtulungan sila ng ibang mga school. Pagsapit ng gabi ay napansin ng kababaihan na blumang si Uraraka pero todo deny pa rin na in love ito. Kaso nang makita si Deku sa bintana ay kinilig na naman siya. Pagdating ng araw ng provisional exam ay seryoso ang lahat. Nang biglang sumabat sa usapan si Yuarashi. Pinagalitan siya ng mga kasama kaya nagsorry ito. Nang mapansin nila na mula ang mga ito sa Shiketsu Academy. Dumating si Miss Joke pero hindi sinasakyan ni Aizawa ang mga joke. Saka dumating ang mga estudyante nito mula sa Ketsubutsu Academy. At binati sila ng isa sa estudyante nitong si Shindo. Ngunit napansin ni Bakugo na iba ang tingin nito. Nagsama-sama ang lahat ng aspiring hero. Saka nagpakilala si Mera na inaantok na siyang magiging host. Giit nitong may 1,540 na kalahok pero 100 lang ang makakapasa. At magkakaroon sila ng 3 target sa katawan na kapag tinamaan ng bola ay bagsak na sila. Binuksan na sa wakas ang kinaroroonan at nakita ang napakalawak na field. Giit ni Deku na kailangan nilang magsama-sama bilang strategy. Pero umalis na sila Bakugo at Todoroki. Nang magsimula ang laban ay agad na sumugod ang ibang school sa UA Academy saka pinagbabato ng mga bola. At agad namang sinipa ni Deku ang mga ito. Ginamit din ni Tokoyami ang Dark Shadow. At lumaban din sila Zero, pati na rin si Ishido. Si Mineta ay ginamit ang kanyang ultimate move. Gumawa ng matitigas na bola si Makabe. Tapos ibinato ito ni Toteki sa ilalim ng lupa. Ngunit winasak ni Jiro ang lupa upang makita ang mga bola. Tapos tinunaw ang mga ito ni Ishido. Nang umatake si Tokoyami ay nakapagtago si Nakagami sa sarili dahil sa quirk na telescopic. Saka gumamit si Shindo ng quirk niyang vibration kaya nagkaroon ng malakas na lindol. Sa isang parte ng field ay nagawa ni Yuarashi na makuha ang mga bola ng mga kalahok. Saka pinabalik ang mga ito sa kanila kaya marami ang tinamaan na siyang dahilan upang siya ang unang makapasa. Habang nag-iisip si Deku ay biglang tinamaan ni Kami ang isa niyang target.
Saka bigla itong naglaho at muling sinubukan na tamaan ng isa pang target tapos nawala ulit ito. Nang lumabas bigla sa likod kaya nahuli siya ng babae at napilitang gamitin ang kapangyarihan. Subalit dumating pa ang maraming kalaban at muntik pa siyang mahuli ng mga atake mula sa iba't ibang mga quirk. Tapos nakita si Uraraka na muntik ng tamaan kaya mabilis itong iniligtas ng ating bida. Saka nagtago sila sa ligtas na lugar. Aatakihin sana siya nito pero napigilan. Dahil si Kami pala ito na nag-transform na biglang umatake. Mabuti na lang ay dumating na sila Zero at Uraraka. Mag-isa si Shoto sa mga factory. Nang makita siya ng mga ninja mula sa Saijan Academy na sabay-sabay siyang binato ng mga bola kaya sinalag niya ng yelo at hinuli rin ang paa ng mga ito. Pero pinagbabato siya ng mga bakal na napapalaki ng user hanggang mabasag ang yelo at hindi rin natutunaw ang mga ito dahil gawa daw ito sa tungsten sabay basag sa mga yelo sa paa. Nang umatake siya ng apoy ay kinontra ito ng mga ninja ng lupa at tubig. Ang yelo naman niya ay pinagbabato ng malalaking mga bakal. Nang magkaroon ng alikabok sa paligid ay tumakbo muna ang binata at binutis niya ang malaking tank tapos nalaman ng mga ninja na nalinlang sila ng apoy. Sa katuluyang pinasabog ni Shoto ang tank kaya tumalsik ang mga pangit at tuluyan ng nahuli ng yelo. Dahil dito ay nakapasa si Todoroki. Samantala nagbabalak naman ng Seiyai Academy na talunin ang grupo nila Yaoyorozu. Nang makarating si Shoto ay nakita niya ang mga nakapasa. Ngunit masama ang tingin sa kanya ni Yoarashi. Nagmamasid si Shoji at pinakikinggan naman ni Jiro ang paligid. Nang mapansin nitong may paparating. Tapos biglang nagpatugtog ng napakalakas kaya sumakit ang kanyang tenga. Dahil ito pala ang grupo ni Miss Psycho na may 150 IQ. Pinagbabasag din nila ang mga bintana para walang makita ang kanilang prey. Susugod na sana si Jiro pero tinamaan din ito. Saka lumalamig bigla sa paligid dahil nilalagyan pala ng malamig na hangin ang vent kaya nag-hibernate na rin si Suyo. Tapos isinara ang pinto upang hindi sila makalabas. Naisip ni Yao Momo tila pinipilit siyang gamitin ang creation quirk niya. Samantala maghihintay na lang daw sila Psycho na makumpleto ang plano. Hindi naman tinuloy ni Momo na gumawa ng mga jacket dahil naisip nilang tila inuubos ang kanilang lakas upang hindi na sila makalaban. Lamig na sila nang gumawa ng mga headphones si Yao Momo. Saka may ginawa pa siyang napakalaki. Naisip ni Psycho na oras na para tapusin ang mga ito. Nang biglang nagkaroon ng high frequency sound kaya nakatulog ang mga kasama. Sa loob naman ay naka-headphone ang grupo. Paglabas ay nagtagumpay sila sa plano nang biglang kinuha ni Psycho ang nanghihinang si Yao Momo. Subalit nilagyan siya ng posa saka dumating ang mga kasama upang iligtas siya. Samantala sinusundan ng dalawa si Bakugo. Pagdating sa itaas ay muntik na si Bakugo ngunit si Kirishima ang naging meatball. Ayon sa host ay 60 katao na ang nakapasa kaya nagpaplano na sila Deco ng strategy. Napakaraming natalo ni Seiji pero hindi pa rin nakakapasa dahil hindi niya tinamaan ang target. Ngunit mayabang pa ito kaya tinukso ng dalawa. Sinimulan na nila Deco ang plano kung saan siya ang naging decoy. Habang hindi alam ng mga kalaban na may ginagawa sila Uraraka at Zero. Samantala sila Shindo ay nagtago muna dahil balak nilang umatake kapag nanghihina na ang mga kalaban. Ginamit ni Seiji ang nakakadiring quirk kaya pinagbabaril ni Bakugo ang mga ito. Pero muling nabubuo ang mga kamay na pinandidirihan ni Kaminari. Sumugod na rin si Bakugo at pinasabog na naman ang mga ito at si Kaminari ay tumira ng dalawang projectiles. Umatake na naman si Bakugo ngunit pinadaan pala ni Seiji ang ability sa ilalim ng tulay para mahuli si Kachan at gawing meatballs. Saka umatake din siya kay Kaminari pero pinasabog siya nito gamit ang pampasabog ni Kachan. Tapos kinuryente na siya ng binata dahil ang dalawang projectiles ay device pala upang magamit ang kuryente sa isang target lang. Dahil dito ay nakabalik na sila Kirishima at sinapok ito at tuluyan na siyang tinalo ni Bakugo. Pero dahil dito ay bumalik na rin sa dati ang iba pang meatballs. Nagpahabol sila Deco at Zero saka tumalon. Saka pinabagsak ni Uraraka ang mga bato na may tape upang mahuli ang maraming kalaban. Kaya nakapasa na rin sila Deco. Samantala nasa field pa rin ang mga kaklase. Muntik na sanang tamaan si Aoyama ngunit iniligtas ni Lida. Nakita naman ni Miss Joke na nakapasa na ang mga estudyante niya. At 10 na lang ang natitirang slot kaya kinakabahan na ang Class 1A. Nang biglang magpailaw si Aoyama upang makita ng mga kaklase. Dahil dito ay nalaman ng lahat ang kanilang lokasyon ngunit dumating din ang mga pigeon dahil sa quirk ni Koda. Nakita na sila ng mga kaklase kaya nagkaroon bigla ng teamwork ang mga ito. At patuloy silang nagtulungan hanggang sa makapasa ang buong klase nila na ipinagdiwang ng mga ito. Sunod ay pinasabog ang field dahil magkakaroon daw sila ng rescue mission. Nakita nila ang mga tao doon ngunit ang mga ito ay mga empleyado upang magpanggap na nangangailangan ng tulong.
Kinwento ni Zero na nakita niyang nakahubad si Kami sa batuhan kasama si Deco, kaya nagselos ang dalawang manyak. Tapos kumaway pa ang dalaga kaya naisip ng dalawa na may tinatago si Deco. Tinanong ni Shoto kung bakit masama ang tingin ni Yoarashi. Sagot nitong naiinis siya sa mata nitong katulad ng sa tatay niyang si Endeavor. Samantala hindi maintindihan ni Uraraka kung nagseselos ba siya kay Kami. Nang biglang nagsimula ang susunod na round. Kaya nagmadali ang lahat na makapag-rescue ng madaming tao. Nakita nila Deco ang isang bata. Ngunit mali ang approach niya kaya pinagalitan sila nito. Samantala si Mora ay napaka-effective ng mga buhok. Nang malaman na ng bida ang dapat gawin ay bumalik sa karakter ang bata kaya iniligtas ito. Si Uraraka naman ay hindi pa rin maintindihan ang nararamdaman kay Deco. May inihanda palang pagsubok dahil lalabas pala si Gang Orca upang maging villain para manggulo habang isinasagawa ang rescue mission. Ginamit ni Yoarashi ang quirk niyang Whirlwind upang mag-rescue pero binigyan siya ng minus points dahil bawal galawin agad ang mga sugatan. Nakakita sila Yao Momo ng isang matanda. Kaya maingat nilang ginamit ang mga quirk upang hindi ito masaktan ng mga debris kapag tinanggal ang mga bato. Nagpatuloy ang lahat sa rescue mission upang makakuha ng mga puntos. Ginamit ni Shoji ang mga tenga upang mahanap pa nila ang mga survivor. At nadala na rin ni Deco ang bata sa nurse. Nang biglang may sumabog saka lumabas si Gang Orca upang malaman kung anong gagawin ng mga estudyante sa ganitong sitwasyon. Pinapanood ng Heroes Public Safety Commission ang Provisional Licensing Exam dahil sila ang nagbibigay ng score ayon sa attitude ng mga aspiring heroes. Nagpapanik na si Mineta. At marami pang kailangan ma-rescue kaya frustrated ang mga estudyante. Agad na sumugod si Shindo at gumamit ng vibration sa lupa, ngunit agad din siyang pinigilan ni Gang Orca. Ngunit inatake din siya ni Todoroki ng yelo. Saka pinigilan din ng mga tauhan nito, pero hindi tumatalab kay Gang Orca ang atake niya. Saka dumating si Yoarashi gamit ang quirk niyang malakas na hangin. Giit ni Todoroki na tumulong na lang ito sa rescue mission. Ngunit magkasabay sila nitong umatake kaya parehong hindi tumama, dahilan para mag-away ang dalawa. Hanggang sa tamaan si Shoto ng cement gun. Mabuti ay nasalag ang marami nito. Nagagalit pala si Yoarashi kay Shoto dahil hindi siya binigyan ng autograph ng tatay nitong si Endeavor na parang galit lagi sa mundo. Nang umatake ulit si Yoarashi ay nagkasabay na naman sila. Ngunit tatamaan ng apoy si Shindo kaya iniligtas ni Deco. Napag-alaman na qualified pala si Yoarashi sa UA pero hindi siya nag-enroll dito dahil sinungitan din siya ng anak ni Endeavor. Kalaunan ay nahuli ni Orca ng malakas na echo si Yoarashi kaya nahulog ito. Sunod ay si Shoto naman ang tinalo ng pro saka sumugod na naman ang mga bata nito. Napagtanto naman ng dalawa na dapat silang mag-focus sa misyon. Nagawa pa rin ni Shindo na gumawa ng lindol. Samantala ang dalawa ay nagsimula ng pagtulungan ng mga atake nila si Gang Orca. Tumulong ang mga bata nito ngunit may humarang na yelo. Saka sila pinagtatalo nila Deco at saka ni Ojiro. Tumulong din sila Ashido at Tokoyami, pati na si Suyo. Tapos umatake na rin si Mora gamit ang buhok nito. Samantala nagawa pa rin na tumakas ni Gang Orca. Saka umatake ang ating bida sa pro. Pero natapos na ang exam. Napahanga naman si Gang Orca sa lakas ng mga estudyanteng umatake sa kanya. Giit ng host na binabawasan ng kanilang mga score sa kada mali nilang aksyon. Saka pinakita ang mga score. Kaya agad na hinanap ni Deco ang pangalan. Na agad naman niyang nakita na kanyang ikinatuwa. Maging ang lahat ng mga kaklase ay nakapasa sa pagsubok maliban na lang kay Bakugo. Pati si Yoarashi ay hindi nakapasa. Agad na humingi ng tawad si Yoarashi dahil siya ang nagsimula ng gulo. Nagulat naman sila Ashido dahil bagsak din si Todoroki. Kaya giit ni Mineta na bumabagsak na ang malalakas. Nang makuha ang mga papel ay napakataas pala ng score nila Zero, Yao Momo, pati na si Lida. Si Deco ay pasang awa lang. Giit ng host na ang mga nakapasa ay may lisensya na para gawin ang ginagawa ng mga pro upang makatulong sa bansa lalo na ngayong retired na si All Might. Ang mga hindi nakapasa ay may chance pa daw dahil meron namang 3 buwan na kurso dahil nais nilang magkaroon ng maraming hero dahil kinakailangan talaga sila ngayon. Nanginginig pa si Deco nang makuha ang provisional license na pinaghirapan. Bago umalis ay nagpaalam muna sa kanila ang Shiketsu Academy. Nagtanong si Deco tungkol sa teknik ni Kami, ngunit wala daw ideya si Mora. Dahil isang fake pala ang nakasalamuhan nilang Kami, dahil si Himiko pala ito na natutuwa dahil nakakuha siya ng dugo ni Deco. Ilang oras bago ang provisional exam ay nagtungo pala si All Might kung saan nakakulong si All for One. Para itanong kung nasaan si Tamura Shigaraki. Ngunit hindi daw alam ni All for One. Sa halip ay sinabi nitong alam niya na may takot ngayon sa puso ng mga tao dahil napakalaki ng agwat ni All Might sa number 2 hero na si Endeavor kaya hindi nito magagampanan ang pagiging number 1 hero. Hindi naman nagpaapekto si All Might sa sinabi nito. Saka sinabing hahanapin niya si Shigaraki upang pigilan ang mga plano ni All for One. Sa kotse ay natuwa si Toshi nang malaman na nakapasa ang ating bida. Samantala sa dorm ay tinawag ni Bakugo si Deco na lumabas mamaya. Sa kalaliman ng gabi ay lumabas nga ang dalawa at nagtungo sa training area. Saka sinabi ni Kacha na frustrated siya dahil ang dating nasa ilalim niya ay nalamangan na siya ngayon. Tapos tinanong kung nanggaling kay All Might ang quirk
iniisip nito dahil meron na siyang mga clue ayon sa mga nangyari. Hindi umamin si Deco subalit alam na ni Kachan ang katotohanan kaya maglaban na lang daw sila. Ayaw pumayag ng bida pero sumugod ito nang walang tigil sa bida kaya sumabog ang mga gusali sa training area at nakita sila sa camera na agad namang tumawag kay Eraserhead pero paglabas ay may nagpigil sa kanya. Sinusubukan pa itong kausapin ni Deco kaso nababaliw na naman ito. Nahuli siya ni Deco ngunit nasipa niya naman ito pero sinipa din siya kaya nawalan ng balance. Dahil hindi nito matanggap na hindi siya ang ginawang disipulo ni All Might ay nalaman ni Deco na kailangan niya na lang din lumaban upang mailabas ni Bakugo ang nararamdaman nito. Kaya sineryoso niya ang pakikipaglaban dito hanggang sa tinamaan siya ng matinding suntok saka nagpatuloy sila at pareho silang tumalsik. Napagtanto ng bida na malakas na rin siya ngayon. Pero napatalsik na naman siya ni Bakugo at muli pa siyang nasapak. Nagalit ang bida kaya aksidenteng nakagamit ng 8% ng One for All ngunit nasa lag pa rin. Nag-aapoy sa galit si Bakugo, si Deco ay sumugod na rin saka umatake ng sabay, nakailag si Bakugo pero nagpasabog ito kaya talsik pareho. Mas bumilis ang bida ngunit sumugod pa rin si Kachan. Hanggang sa sumuntok si Midoriya at tinamaan ito sa pagmumukha. Subalit nakakapit si Kachan at sinipa siya nito saka ginamit ang ability para magpabagsak ng napakabilis. At dito na nagtapos ang kanilang labanan. Saka dumating si All Might kaya tinanong ni Bakugo kung bakit si Deco ang pinili nito. Sagot ni Toshi na may puso ito ng isang hero. Saka niyakap ang estudyante ngunit umalis ito. Giit pa ni All Might na malakas talaga si Bakugo ngunit mas matatag ang puso ni Midoriya. Kaya hinikayat sila nitong magtulungan upang mas mapalakas ang isa't isa at maging mga magigiting na hero. Giit ni Kachan na walang karapatang mabigo si Deco dahil si All Might na mismo ang mentor niya. Saka nangako itong hindi niya sasabihin kahit kanino ang sikreto ng dalawa kaya nagpasalamat si All Might. Habang naglalakad pa uwi ay nangako si Kachan na mas magiging malakas kay Deco, ngunit pumapalag na ito ngayon sa kanya kaya naging mag-rival na sila. Pag-uwi ay pinarusahan sila ni Eraserhead. Sinabi ni All Might ang pinagdadaanan ni Bakugo, at bilang parusa ay kailangan nilang maglinis ng buong dorm sa loob ng 4 na araw. Nagmamasid lang si Brando sa bintana sa mga masipag na mga tao dahil siya ay isang tambay. Hindi pa rin tumitigil ang balita tungkol sa mga hero lalo na kay All Might kaya pinatay na lang niya ang TV at nagpas siyang lumabas ngunit kinausap siya ng sarili. Sa labas ay kitang-kita niya ang isang magnanakaw. May dumating naman na isang hero pero pinaputok lang ang ulo nito dahil marami pala ang mga kawatan. Saka nagpakilala na sila ay ang tropang Askal saka umalis sakay ng van. Nagtungo ang lalaki sa eskinita nang tumawag si Giran na natutuwa dahil lumalakas na daw ulit ang kanyang illegal business simula nang mag-retire si All Might. Subalit inaatake na naman siya ng isa pang katauhan. Nagkalat ang mga miyembro ng League of Villains upang maghanap pa ng bagong mga members. Ngunit nainis si Dobby kaya sinunog ang mga ito. Samantala hindi na napigilan ng lalaki na lumabas ang isang katauhan na si Twice na may quirk na nakakagawa ng clone pero hindi nawawala ang kanyang clone hanggang hindi na mamatay kaya nagpatayan sila ng kanyang mga clone. At ngayon ay nalilito na siya kung siya ba ang tunay na siya o clone lang din siya. Kalaunan ay nakita niya na may tumalo sa tropang Askal. At ito ay ang grupo ni Overhaul na isang mafia boss. Samantala sa hallway ay tinutokso sila ni Monoma dahil may mga hindi nakapasa sa Class 1A. Tapos nagsalita din ng isang cute na Class 1B na tinuturuan pala ni Monoma na maging kupal din magsalita. Saka napansin nila na lumaki ang katawan ni Shinso. Pinaalala ni Principal Nezo na alagaan nila ang mga katawan. Hinihikayat din ng lahat nakapasa man o hindi na gumawa ng mga hero activity sa public dahil doon sila mas matututo ng mga bagay na hindi matututunan sa school. Pinakilala ni Vlad si Hound Dog para magbigay ng warnings. Ngunit para lang itong asong nababaliw kaya di maintindihan. Pagbalik nila sa klase ay tinanong ni Suyo kung anong tinutukoy ng principal. Giit ng sensei na parang pangalawang internship ito. Kaya tinanong ni Uraraka kung para saan pa ang school festival. Sagot ng sensei na upang magkaroon sila ng koneksyon sa mga pro. Tinutokso ng mga kaklase sila Bakugo dahil sila ang mga cleaner man ngayon. Nang marinig ni Deco na magpupunta na pala ang mga kaklase sa kanilang bagong internship. Pero grounded pa sila ni Becky Go dahil sa pag-aaway. Giit ni Lida na pinagbawalan din daw silang sabihin sa dalawa ang mga nangyayari sa school. Habang nagtatapon ng basura ay nakita ni Deco ang isang mukha na bigla siyang kinausap. Pagkatapos ng 3 araw ay natapos na rin ang parusa ni Deco pero tingin niya ay napag-iwanan na siya. Saka pinapasok ni Aizawa ang mga top 3rd year student na tinatawag na Big 3. Napahanga ang buong klase sa mga top students. Pero si Mineta ay manyakan ng pinapairal. Naalala ni Deco na ito ang nagpakita sa kanya. Nang ipakilala si Amaj Iki ay nakaramdam sila ng matinding pressure. Ngunit nahihiya lang pala ito dahil introvert. Saka nagpakilala ang babae na si Neji Rehado na masyadong curious sa Class 1A kaya napansin niya rin ang bola ni Mineta. Pero ibang bola ang iniisip ni Mineta. Sa sobrang daldal ni Nejire ay naiinis na si Sir Aizawa kaya nagsalita si Mirio Tagata pero walang pumansin. Upang masubukan ang kanilang mga energy ay nais niyang makalaban ng buong klase na pinaya
pinayagan naman ng sensei. Agad silang nagtungo sa field. Saka pinaalala ng sensei na tandaan ang karanasan na ito. Unang sumugod si Deco nang matanggal ang damit nito. At nang umatake ang bida ay tumagos lang sa ulo. Kaya sabay-sabay na umatake ang mga kaklase pero walang tumama. Saka ito nagtungo sa likod ni Jiro. Nang umatake naman si Tokoyami ay bigla siyang sinuntok nito. Saka isa-isa silang sinikmuraan mapababae man o lalaki. Giit ni Aizawa na ito ang sa tingin niyang pinakamalapit maging number 1. Si Shoto ay ayaw lumaban dahil bumagsak daw siya sa exam. May 8 pang natitira, kaya bigla itong lumusot sa lupa at lumabas sa likod ni Deco na agad niyang sinipa pero hindi umubra, pero nasikmuraan siya nito. Saka sinugod pa ang natitirang mga kaklase hanggang sa maubos niya ang buong class 1A dahil sa lakas. Pinaliwanag ni Mirio na pag lumulusot siya sa lupa ay kusa siyang lumalabas kapag dini-activate ang quirk. Giit ni Suyo na napakalakas ng quirk niya. Sagot ni Mirio na ginawa niya lang itong malakas dahil sa tuwing naka-activate ang quirk ay hindi siya nakakahinga at wala rin siyang nararamdaman. Medyo tricky rin daw ang pagtagos sa mga pader dahil kailangang hindi naka-activate ang kanyang paa para hindi mahulog sa ilalim. Kaya ginamit niya daw ang kanyang talino upang magamit ng maayos ang quirk na ito. At ang advice niya ay kailangan mong makonvert ang karanasan sa kapangyarihan. Na-inspire ang buong klase sa sinabi ni Mirio. Maging si Deco ay napahanga nito. Samantala sa dorm ay huling araw ng paglilinis ng basura ni Bakugo kaya naghanda sila ng maraming basura. Tinawagan ni Deco si Gran Torino para muling pumasok sa kanyang agency pero busy daw ito kaya kay All Might na lang siya magpaturo. Giit ng bida na bilin daw kasi ni Sir Aizawa na gamitin ang kanilang mga koneksyon, kaya naisip ni Gran Torino ang dating sidekick ni All Might. Nag-report ang sidekick ni Night Eye na kumikilos na daw si Overhaul. Samantala dinala ni Twice si Overhaul na isang mafia leader para makipag-usap kay Shigaraki.